magandang hapon. Ayan, update po tayo dito sa Scania project po namin. Malapit lang po to sa Lumina, siguro mga 20 minutes lang. Ayan po. So, ang unit nila ma'am is tan house. Ayan, tabi-tabihan sila. Ito yung corner lot, yung katabi ni ma'am. Tapos, ito, pangatlo sila. Parang kami yung first na gumawa ng full renovation dito. Pero may mga nauna nang nagpagawa, pero siguro mga loob lang. So, bali guys, ito yung unit nila, sir, ni ma'am. Ayan. Pasensya na may mga kalat kasi patapos na kami. So, itong mga kalat na to is hahakutin naman yan. Ayan, ito yung mga sumobra, mga pinagputulan ng mga tiles. So guys, dito sa unit nila, sir, is sadya po talagang yung term kasi sabi sa akin nung nag-ocular kami, yung buntis yung gate. Ibig sabihin, sumagad, sinadya na masakop yung pinaka patwalk. Ayan. Ito po kasi yung usapan namin dito ni sir. Meron po kaming waiver. May pinirmahan kami kasi alam po namin bawal. Sa Lumina maraming bawal. Mas mahigpit po sa Lumina. Kailangan namin sumunod. Lalo na kung may ban, construction ban na nakasalalay. Ayun. So ito guys. Ganito lang kasi ang kalsada dito. Meron silang kotse, sasakyan. Ayaw po ni sir na i-park yung sasakyan niya dito sa harapan kasi nga po ayaw niya makaabala sa ibang tao, sa ibang kapitbahay. So nag-design siya, ganito po yung front extension dati sasakyan po, hindi po talaga siya, kasya siya pero yung puwet ng sasakyan nakausli niya dito sa patwalk. So, ang gusto ng may-ari, safe yung kanyang sasakyan at hindi nakaharang sa labas. Kaya ito po, sadya po talaga itong sinagad hanggang patwalk. Ayan. So guys, alam nyo na pag ganyan, sacrifice na po yung construction ban. Ang construction ban po ata dito is 9,000 o 10,000 po ata. Para po sa back and front extension. So, dahil alam po naming bawal, humingi po ako kay ma'am ng waiver, katunayan na wala po kaming pananagutan dyan at hindi rin po maapektuhan yung aming pangalan pagdating kay developer. Kasi kami po, sumusunod lang po kami sa nagpapagawa. So, ayun na nga guys, hindi na talaga yung may-ari magre-refund. Kaya talagang sabi niya, mag-violate na siya. Ayan. Sa renovation, makalat po talaga. Kasi hindi naman po kami pwede magtambak kung saan-saan lang. So, hanggang dyan lang, sa tabi, sa gilid, sa harap. Yung mga basura nandito pa. Tinatapos pa yung mga woodworks. Ayan. So, guys, dito po sa may front extension, ayan pong itsura. Naka-roofing tayo dito ng long span tayo dito kasi hindi sila mahigpit kung anong gagamitin mong bubong. Tapos ang pinaka-kisame po namin dito is Shera board. Ito po yun, yung parang hardiplex. Tapos ang gusto nila lagyan lang ng ilaw, surface type. Ayan po. Naglagay din po tayo ng mga sampayan magkabila ang side. Tapos dito po, open lang yung kabilang side. Yung kabilang side is merong polycarbonate. Ayan. Tapos dito po sa may harapan, naka 40 by 40 garage tiles po yan. Tsaka na po natin yan makikita pag natapos na kami at nalinisan na rin. Ayan po. Tapos yung pinaka height po ng pader, 150 po yan. 150 po ata yan. Ayan. So guys, so mapapansin nyo rin yung bintana, pinabago rin ng may-ari. Ayan, additional po yan ni sir. Tapos, pinalagyan po siya ng sliding window. Ayan. Tapos, andito rin yung condenser ng AC nila.
So, eto, malapit na po siyang matapos. Papakita ko na lang po yung mga konting ginagawa namin dito. Kasi pag ganyan may woodworks, talagang si Ray ang gumagawa niyan. Then, syempre kasama rin ako kasi nga kailangan ko mag-update. Pasok tayo. Kung mapapansin nyo, ano na pala yung mga ano dito, sliding window, screen door, naka-install na yan. Kaya kailangan ingatan din po yan. Pasok tayo dito, guys. Saga mo na doon konti. Wala akong magawa kasi kaya ako nag-vlog. So, dito guys, ito yung AC nila. 2.5 HP po yan. So, sakto na po yan dito sa buong baba. Siguro ideal to. Pero pag ganyan, sabi ni Ray, medyo taasan nyo. So, 2.5 goods na yan. So, ang setup ng TV console is dito po sa hilera ng pinto. Ayan. Pabubuksan pa naman natin yung pinto. Saktong-sakto na yan dyan. Ito guys, ongoing na yung paglalagay ng tile grout. Ayan. Palipat-lipat na lang. Ito nga po pala, bago namin i-fix tong ating TV console, pinasok na nila ma'am yung kanilang sofa, tsaka yung kanilang center table. Ayan. So, pag ganun-ganun na lang yung gamit. Bali, konti na lang naman to, malapit na matapos. Actually, yung woodworks na lang ni Ray, tapos hilamos na lang. Konting pintura na lang yan. Ayan, siguro mga 2 weeks na lang po kami dito. So guys, ito, naka-steel deck po to dati. So, dito po sa gitna, meron tayong resist ceiling. Tapos ito po, flat ceiling na lang po ito, na ginamitan po natin ng PVC panels. Tapos yung pinaka-cornisa po, naka-varnish siya. Parang naka-wood stain ang peg niyan, di ba? Ganda rin. Kung ikukumpara nyo po sa Lumina, yung pinaka-unit, yung mismong loob, malawak. Malawak po siya. 1, 2, 3, 4. Parang nasa 3 meters. Lagpas po ata yung pinaka-ganon. So guys, ito yung kanilang sliding window. Ayan. Maganda to kasi hindi siya clear. Hindi siya clear. Tapos, meron din po siyang rubber. Kung halimbawa, ibaldog ang pagkakasara, ayan o, nagbabounce siya. So, kailangan, pag nagpagawa po kayo ng mga sliding, kailangan po may rubber. Ayan po. Tsaka ito po, parang konting madilim ng konti. Parang hindi tagusan. I mean, hindi mo makita yung liwanag ng husto sa labas. Tapos, meron din po siyang screen. Ayan o. So guys, dito, patapos na yung ating TV console. Yung sa bar counter, hindi pa po yan nakakabit. Hindi pa po yan nakapix. Kasi may wirings pang gagawin dyan. So, abangan na lang nyo. Ang suggest ko pong kulay dyan is same na lang po sa cornisa. Ayan. Para hindi na rin po naglalayo-layo at hindi na rin po magwatak-watak yung kulay ng bahay. Kasi kung marami ka pang ilalagay dyan na kulay, parang medyo off na siya. Sa ilalim po ng bar counter, meron tayong fluted panels. Ayan o. Tapos guys, dito sa unit nila ma'am, hindi po kasama sa kontrata namin yung kitchen cabinets kasi ito po is aluminum. Ito po is pina-install po nila yan. Meron silang contact. Ayan, hindi ko lang siya mapuntahan kasi yung ibang gamit doon, nilipat na dito. Ayan. So, yung ibang gamit din po, mga accessories, onti-onti na rin po ni Ray ini-install. Ayan siya. So, papakita ko na lang po yan sa inyo baka bukas o sa susunod na araw. Ayan, ganda rin. Ang aluminum cabinets niya po, isang straight lang ng ganun. Tapos may lalagyan lang po dyan ng microwave. Tapos ang rep nila, dito na po. Ang lalagyan po ng gas dito. Dito po yung built-in stove. Doon naman po yung sink. Ayan, o diba? Tapos dito po sa may hagdanan na part,
Maglalagay pa po, yung matitira po sa TV console, maglalagay pa po dito ng storage. So, abangan nyo yan. Tapos, cover na lang po ng hagdan ang gagawin. Tapos, mapifinish na rin po yan. Yung hagdan, nakatiles na rin po yan. Ayan siya, oh. 20 by 100 po yung ginamit. So, nagdugtong ng siguro mga 5 to 6. Kaya naging 26 na po yung ating hagdan. Lumapad siya. Tapos ito nga po pala, kung mapapansin nyo, kung may unit kayo sa stand niya, naging iba na po yung handrail. Kasi ang gusto na may-ari, tanggalin yung square bar, palitan ng tubular. So ito guys, yung square bar, nakabaon siya dito. So ito, para hindi na rin po maging hassle dito sa aming pag-i-install ng tiles, ganito na lang po. Ayan, para yung dulo-dulo na lang po ang nakabaon. Tapos okay na siya, tapos naging parang nadagdagan ng buhay yung ating hagdan kasi naging malaki yung bakal o tubular, naging 1 by 1 siya. So ito, nakapinish po siya ng masilya. Pipinturahan na lang din po yan. Dito po sa may bathroom, etong part na to, maglalagay tayo ng fluted panels dyan. Abangan nyo po. Tapos, ito po yung pinto na to, ito po yung back door nila dati, na kahoy po yan, wood flush door. Pwede pa naman siya magamit. Actually, 80 po yung sukat niya. 70 po ata dito sa may bathroom. Binilihan na lang siya ng bagong hamba. Hamba na lang ang binili. So, ayan, na-repair naman po yung pinto. Dito po natin ilalagay yung fluted panel. So, hidden door ang peg dito sa bathroom. So, bali guys, pagdating po sa mga accessories, si Ray po ang nag-i-install niyan. Sa pagdating sa wirings, meron naman na tayong electrician. So, sa kanya na namin binibigay yun. Sa bathroom, siya rin po yung magastos kasi maraming mga accessories. Lalo na kung magpapalit ka ng toilet bowl, magkano rin ang toilet bowl, nasa 5 to 7K ang set. I mean, ang set niyan mahal pala. Ang bowl lang po pala yun. 5,000, may 6,000, may 7,000. Tapos lavatory pa, heater, towel rack, shower set. Tapos yung kisame pa natin, naka PVC panel, sa exhaust fan pa, ilaw pa, 2 pin lights ang ilaw natin dyan. So maraming kagastusan dito sa ating bathroom. Yung faucet pa, bidet, ayan, ang dami, diba? So abangan nyo kasi next na natin, may hinihintay lang po kaming metal clip. Ito na po next na gagawin. Sana dumating na sa bahay para bukas kasi na-excite na rin po ako dito eh. Ito nga po pala, meron tayong nilagay dito na kornisa. Ayan. Kaso kinulang, bibilihan na lang po bukas. Ayan, kulang yung ating kornisa. Sa pag-install po ng mga accessories, hindi rin po siya madali. So dito, akit na tayo dito sa may second floor. Ayan. Tingnan muna natin dito. Ayan, no. Lahat po ng kisame dito sa unit nila, ma'am, naka-PVC panels. Naka-PVC panel sa taas. Dito rin po sa baba. Ayan, yung ating resist ceiling. So, guys, tara. Medyo makalat pa, madumi pa, pero halos patapos na kami. 2 kwarto po tayo dito. Ayan, no. 2 kwarto, magkaiba ng pintura. Ayan po siya. Ayan, no. Ayun. Hindi siya gumagana. Dito ba yan? Baka naka-off dito sa kabila. Dito gumagana naman siya, oh. Baka naka-off. So, sa kwarto nila, ma'am, bali kasi yung install po nung hindi na i-adjust. Kaya pag gaganto siya, dapat ganito siya eh. Diba? Babaguhin na lang po yan.
Ayan. O, di ba? Dito po sa second floor, sa master bedroom, ito na po yung kanilang bed frame. Ito po yung sinasabi ko palagi sa aking vlog, sa aking page, na pag may mga bed frames kayo na iaakit sa kwarto, kailangan po di-assemble. Kasi kung buo yan, hindi po yun magkakasya dito sa ating staircase. Ayan, ang ganda ng kanilang bed, oh. So, kung tatanungin niyo ako kung magkano yung mga ganyan, hindi ko po alam kasi si ma'am po ang bumili, si sir po ang bumili. So, inassemble na siya. Ang kulang na lang po dito is yung bed foam. Meron din tayong split time na AC, tinakpan muna para hindi madumihan. Tapos dito, meron po silang parang aluminum cabinets to eh. Kasi parang metal. O, parang metal nga po siya. Ayan. Ma'am, patingin lang Ay. Sliding siya. Ayun, sliding pala to. Astig First time ko nakakita ng ganito. Usually kasi mga kahoy-kahoy. O, di ba? Meron pang, meron pang bolt. Pang mayaman, char. Ayan. So, nakukompleto na pa unti-unti. Mirror. Ay, ganito pala yan. Di ba? Sabi ko sa inyo, hindi ko alam to eh. Nakakalito pa minsan eh. Ayan o, di ba? Bongga. So, maganda rin yung mga ganitong klase kasi metal na. Metal na siya. Ayan guys. So, ito pong accent natin na green. Limited po to ng Davis. Pinatimpla lang po namin siya. Tapos, kung pupunta naman kayo sa kabilang side, bridal white naman po ito. So, konting lang tayo dito, linis, konting hilamos. Ito, hilamos na lang yan. Linis ng bintana, ayusin yung mga, ay, nasasara naman pala siya. May ibang part ng bintana na hindi nasasara, kailangan lang siguro lagyan ng pampadulas. Ayan, yung mga dumi-dumi. Sa ligot, guys, naka-slab kami. Ayan, ang paggawa ng may-ari. Naka-slab. Ito po kasi yung condenser nila. So, hindi nyo makita masyado. Ayan. Ito po. So, kung mapapansin nyo sa kapitbahay, ganyan, naka-yero. Dito po, tinanggal po namin yung yero. Yung pinaka-bathroom nila sa baba is inislaban po namin. Ayan, para isang gawaan na lang. Pag gusto nila ni sir ipataas, nakaabang na po yan. Pati mga tubo. So, halos konti na lang. Ayan o. So, meron din tayong mga outlet. Sa Ray House Makeover, pag sa akin kayo nagpagawa, only outlet po kami. Hindi nyo na kailangan mag-additional para sa mga outlet na yan. So, may mga tape. Kasi nga, pipinturahan, touch pa. Ayan. Kailangan pang nakatape para hindi madumihan. Ayan o. Kailangan hilamusan pa. Dito nga po pala sa unit nila, ma'am, meron na rin silang internet. Ayan o. So, dyan namin yan. Dyan ni sir pinapwesto yan. Tapos, ito nga pong ating outlet. Ayan. Dyan kami nag-abang ng mga outlets. Ayan o. Meron pa dito. So, yung mga bintana, lilinisin. Yung second room. Yung second room, sabi sa comment, madilim daw. Eh, yun ang gusto nilang, pintura. Seal gray po yan. Parang madilim. Eh, meron naman pong ilaw, char. Maganda po ang gray, ha. Depende po kasi yan sa gusto na nagpapagawa. Seal gray po to ng Davis. Ayan. May nagtatanong nito kung saan daw in order. Hindi ko po alam kasi naman po ang bumili niyan. Oh, wow. Ang cute. Dito po sa second room, meron din tayong single bed. Ayan. Single bed. Nakita nyo, tumama. Tumama siya, diba? Pero, kahit tumama po yung ating pinto sa bed frame, kasya, maglabas-pasok. Ayan o, kasya. Kasya ko. Ayan o. So, okay lang yan. Given yan. Ayan guys.
Depende, baka baguhin pa nila yung position, pero kung kasya naman, okay. Pero kung ganyan talaga yung pwesto, carry pa rin. Kasi, kasya pa rin naman ang tao. Ang gandahan, fairness. Ayan guys, so. Tapos yung kornisa natin, sa dalawang kwarto po, naka-PVC panels din po tayo dyan. Ang kitang ilaw nila, pang mayaman. So, may ilalagay na lang tayo na blinds. Pahintay na lang po yun. Marami pang mga accessories na ilalagay si Ray. Switch natin. Ayan po. So, according guys, sa may-ari, umabot na siya ng 700 plus. Kasama po yung labor namin dun Kung gusto niyo po malaman yung labor namin dito, message niyo lang po ako. Kasi hindi po ako nagme-mention o nagalagay ng labor cost namin sa vlog. Kasi yung iba kinukumpara. Siyempre, pag sa tansa lang, medyo mababa lang yung sale namin. Paglabas na ng tansa, mga gentry na, mga imos, bako, siyempre, mas mataas na po dahil malayo na yun, diba? So, ganun lang. So, ayun guys, parang sa materialis po na hindi ko pa kasi natototal pero malapit ko na siyang mai-total, pero yung nakaraang total ko parang tumungtong na po kami ng 300 plus sa materialis. Pero ito po kasi katulad po nung aluminum cabinets po nila sa kitchen, sila po nagpalagay niyan. Yung lahat po ng mga accessories dito, mga ilaw, pati rin po yung mga kitchen sink, yung kalan, dito sa kitchen, sila man po ang bumili. So, parang according sa kanya, tumungtong na ng 700 plus po yung nagastos nila, kasama po yung labor namin doon. So, parang feeling ko yung sa materialis po, kasama yung mga appliances, kasama yung mga accessories, parang nasa 500 na po sila. Parang mga 500 na. Ayan. So, sulit naman, di ba? Kasi nasa tamang contractor sila. So, ito na lang po yung mga tatapusin namin. Actually, ito lang naman ang gagawin dito ni Ray. Itong sa bar counter, tsaka po itong TV console, tsaka itong storage. Tsaka po yun dito. Maghaharang lang po kami dito ng kahoy. So, konti na lang. Konti-konti na. Ang ganda po ng combination ng bathroom, di ba? Yung brown tsaka gray, maganda po talaga yan. Tapos, ternohan nyo ng white. Tapos, yung mga accessories nyo is mga silver or yung mga, tawag dito, parang chrome. Ayan. Ako mas na-excite ako dito sa ating hidden door kasi bathroom, parang katulad sa Carmona, yung bathroom doon is naka hidden door din. Ang alam ko meron pang mga ipapalagay si ma'am dito na mga partition, abangan po natin yun. Ang lamig dito fairness. So ayan, napinturahan na to So, ito, ano to poste. Ba't ganun yung tunog ng poste? Kapak. Tapos ito yung pinaka-wall. So, naglagay na lang po si Ray dito para masaraduhan ng maayos. Itong mga abang na to, wala na po yan takip kasi dito po nakalagay po dyan speaker, yung ampli, soundbar. So, wala na kaming mga cover dyan, kaya madali lang to. Pintura na lang yan, install na rin, tapos okay na po yan. So, ito, again, sa may mga gantong unit, kasi yung pinaka-kitchen, tsaka yung ating bathroom, naka-slab yan. So, again, ang advice ko po, kailangan naka-maintenance po yan. 6 to 8 months, dapat pahiran nyo na ulit ng waterproofing para maiwasan po nating maiwasang sumakit ang ulo natin kasi kung magkakaroon yan ng maliit na crack lang at pasukan ng tubig, pasok po talaga yan dito sa loob ng bahay natin.
Worse, madadamay ang wirings, mababasa yung mga gamit. Siyempre, babaha, papasok ang tubig. Pero kung mga ambon-ambon lang, mabilis lang yung daan ng ulan, paano kung may bagyo? 'Di ba? Kaya itong sinasabi ko po sa inyo, kailangan, hindi porket kami ang gumawa, is wala ng problema. Wala pong ganon. Kailangan po niyan, pag nagawa na po namin yan, ang common naman na sakit sa renovation is yung mga leaks, lalo na sa slab. Kaya kailangan nyo po yan i-waterproofing. I-remind ko rin po pala, yung pinakataas po, yung pinakabubong netong unit, wala po kaming ginalaw doon, wala po kaming ginawa. Ang ginawa lang po namin doon is nilagyan ng waterproofing. Yung mga nakaangat na yero, dinagdagan po ng rivet o lagyan ng screw. Tapos, nirepaint. So, kung magkaroon po ng problema yung bubong natin, katagalan, huwag po kaming sisisihin kasi ang ginawa po namin doon, maintenance lang. Hindi po kami ang gumawa ng mismong bubong. Diba? O, kung dito naman po sa slab, ganun din po ang sasabihin ko. Although kami ang gumawa niyan, pero kailangan nyo po yan i-maintenance ng waterproofing kasi hindi po pang matagalan ng waterproofing. Diba? So, yun lang naman. Actually, pag napanood, si ma'am kasi nanonood talaga sa vlog ko. So, alam niya na. Ito, ma'am, sinasabi ko doon sa iba. Sa ibang magpapagawa pa lang sa amin o nagpagawa na. Kasi merong ganun na nagpagawa sa amin, ang bait-bait. Tapos, pag nagkaroon na ng konting problema yung unit, 1 taon, 2 taon lumipas, kami na ang sinisisi. Diba? Hindi naman pwedeng ganon. Meron tayong warranty, 3 months lang ang warranty namin. Back job namin yon. Ang materyales, sagot nyo, wala lang bayad sa labor, pero 3 months lang po tayo. As long as maganda yung pakitungo nyo sa amin, tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy ang aming serbisyo. Diba? Walang isnaban na mangyayari.